Patuloy po tayo. Alam niyo ho, yung the mother of all fears, it is the fear of death. Ang pinaka ina daw ng lahat ng mga takot ay ang takot na mamatay ang isang tao. Yung fear of death. Ano ho? Kaya nga ho, di ho ba kapag tayo may nararamdaman kaunti sa ating katawan, nagpapacheck up tayo kasi takot tayo mamatay. So yun yung the mother of all fears. Yun yung fear of death. Pero alam nyo, pag naniniwala ka at sinampalatayanan mo, tinanggap mong Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, na ikaw ay tinubos niya sa lahat ng mga niligtas ka niya, tinubos ka niya sa lahat ng iyong mga kasalanan. Alam nyo, in Christ, kay Kristo, in Christ, you have been redeemed from all fears. You no longer need to live in fear of judgment, punishment, and condemnation. Yan. So, wala ka dapat katakutan sa kamatayan. Alam nyo, sabi sa Hebrews chapter 2 verse 14, si Jesus ay naging katawan at laman at dugo at siya'y namatay upang yung may likha ng kamatayan, which is si Satan, ay kanyang mapagtagumpayan. Sa magitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus, napagtagumpayan niya ang may lalang ng kamatayan, which is Satan. So ganun din po tayo mga kaibigan kung minamahal. Kay Kristo tayo po ay tinubos, iniligtas. Kay Kristo ikaw ay pinatawad. In Christ you are redeemed. In Christ, kay Kristo ikaw ay malaya at malaya sa lahat ng mga takot sa buhay na ito. So sa gabi po na ito, napakahalaga po na iangkla natin ang ating pong pananampalataya sa totoong source ng ating pong buhay, ang ating pong Panginoong Hesus. Siya ho ang buhay. Sabi nga niya sa John chapter 14 verse 6, siya yung daan, siya yung katotohanan, at siya ang buhay. Ano? Sa Kanya ang buhay. Siya yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi nga niya, di ba? Sabi ko kanina, upang ang sinuman sa Kanya ay manampalataya at maniwala, ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi natin kailangan katakutan ang kamatayan, sapagkat kung nakaangkla, nakasiguro, nakasecure ang iyong faith kay Lord, ang death ay hindi po kinatatakutan. Sapagkat alam natin, kapag ang pananampalataya natin, naniniwala tayo na tayo tinubos ng Panginoong Hesus, sa magitan ng Kanyang dugo, tayo ay tinubos. Naniniwala tayo na pinatawad na ang ating mga kasalanan, at tinanggap natin siya bilang sariling Panginoon tagapagligtas, ang kamatayan hindi ko kinatatakutan. Ngayon, kung wala kang Panginoon sa buhay mo, at wala kang Kristong pinapaniwalaan, at hindi naghahari sa mga oras na ito ang Panginoong Hesus, kundi ang naghahari sa buhay mo ang iyong sariling diskarte, sariling programa, sariling buhay mo, nabubuhay ka sa sarili mo na para baga sinasabi mo na hindi mo kailangan ng Diyos. Katulad nung lalaking mayaman sa Luke chapter 18, sabi niya nung siya'y lumapit sa Panginoong Hesus sa verse 8, sabi niya, mabuting guro, ano ang aking dapat gawin upang ako'y magtamo ng buhay na walang hanggan? Ano, sabi ni Jesus sa kanya, tama ka, ang tawag mo sa akin ay mabuting guro. So alam ng Panginoong Hesus na ang pagkakilala lamang sa kanya nung rich young ruler ay good teacher, mabuting guro, at hindi Lord and Savior. At marami po mga tao ganyan. Ang kanilang paniniwala, ang pagtingin lamang nila kay Jesus ay guro. Yung iba, ang paniniwala nila, siya'y tao at hindi Diyos. So, pag gano'n ang ating paniniwala na siya'y guro lang o tao lang, ay kakabahan ka. At talagang matatakot ka. Kasi pag ang iyong faith, ay, ang iyong buhay ay hindi ka sigurado kung saan ka pupunta at hindi secure ang iyong salvation, matatakot ka talaga. Kasi kung ang pagtingin mo lamang kay Jesus, tao, o ang pagtingin mo lamang kay Jesus ay guro,
medyo may problema yun at delikado yun, mga kaibigan. Katulad nung lalaki na ito, ang pagtingin lamang niya at pagtanggap kay Jesus ay mabuting guro. Kaya yung nangyari, sabi ni Jesus, alam mo ang kautusan, di ba? Na wag kang papatay, wag kang mangangalunya, wag kang magnanakaw. Sabi nung lalaking mayaman, nagawa ko na lahat yan. Sabi ni Jesus, ganun ba? O meron ka pang isang bagay na di nagagawa? Ibenta mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha. Alam niyo ho, itong lalaking ito ay tumalikod at talungkot, hindi ho niya nagawa. Kasi ho, parang pinapakita niya sa mukha ni Jesus na nabuhay siya sa magitan ng mabubuting gawa at hindi sa magitan ng kanyang pananampalataya. Na para sa kanya, ang justification ay by works. Na ang kaligtasan ay sa magitan ng mabubuting gawa. Tandaan po natin, ang mabubuting gawa ay resulta ng ating pong kaligtasan. So para sa kanya, kaya siya yung kanyang mabubuting gawa, ang kanyang entrance para siya maligtas. So may problema 'yan, mga kaibigan. Kapag hindi naka-angkor yung ating buhay sa totoong source ng buhay at sa katauhan ng Panginoong Hesus kung sino siya. Pag kinilala mo siya na Lord and Savior sa buhay mo, pag tinanggap mo siyang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay mo, makinig ka sa akin mabuti, wala ka dapat katakutan. Maging ang kamatayan, hindi mo katatakutan. Kasi panatag ka, secure ka, na alam mo na ikaw ay nasa Panginoon. Dahil kay Kristo, ikaw ay wala ng takot at hindi na mabubuhay sa anumang judgment, punishment, and condemnation. This is our God. Mahal ka ng Diyos at nawa sa narinig mo ngayong gabi ay makalaya ka sa lahat ng iyong mga kinatatakutan. Mga minamahal ko mga tagapakinig, mahal ka ng Diyos. Amen. And I declare na lahat ng mga takot mo sa buhay mo, isuko mo sa Kanya. Dahil Siya'y nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo, makakalaya ka sa iyong mga takot. Sa lahat ng kinatatakutan mo sa buhay mo, name it, ano man yung mga kinatatakutan mo, maging kamatayan, ipagtiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, iangkla mo yung faith mo kay Jesus alone. Kay Jesus alone. Sa Kanya mo lang iangkla, gawin mo siyang Lord and Savior. Huwag mo lang siyang kilalaning good teacher. Gawin mo siyang Lord and Savior ng buhay mo. At maniwala ka sa akin, mawawala ang lahat ng takot sa buhay mo. At gawin mo ang faith mo, ang justification mo ay by faith alone. By faith alone. Tayo naligtas by faith alone. Ang kaligtasan natin sa magitan lamang ng pananampalataya, hindi sa magitan ng ating mabubuting gawa. Faith alone. Dahil sa Kanyang grasya, kaya tayo naligtas sa magitan ng pananampalataya. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon, and I declare salvation sa buhay mo at sa iyong buong pamilya. God bless you. God bless you. And binabati po namin ang mga kapatid namin dyan sa Angeles, Pampanga, si Tita Sin, si Mami Helen, Lolo Doming, at si Charmaine. Yan. At ganoon din po ang binabati din namin yung mga nakikinig sa amin dito sa Sacramento, California. Yan. At the Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy, and si Cora Yap, dealer of Salad Master. Si Cora Yap, dealer of Salad Master. Yan, ulitin ko. Music team of the Rock Christian Fellowship, headed by Brother Rick, and Sis Larry Manguera, Brother Leo, Sis Maria Raswan, Charmaine Hirales, Brother Benny, and Sis Nora Tabingo, Sis Malu, and Ezra Cortez, Tony Nuka. Hello sa aking mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Hello, Kuya Edmond Evangelista at Ate Sol Evangelista. God bless you all. At sa mga kapatiran natin, dyan po sa Sacramento, California, nawa po ang masaganang pagpapala at kabutihan ng Panginoon ay patuloy po ninyong maranasan. Shalom, shalom po.
At ganun din po sa Nucal family of Sacramento and Texas, Josie Evangelista, Jeanette Allen, Magpantay family in Munting Batangas, Grace Till, Jack Nica, Gio, Micah Española, Kim J, Sed, and Casey Magpantay. At ganun din po kay Maribel Magpantay of Abu Dhabi, Mel Chris, Darwin Almario, Iya of CHO, and Cute Yana. Ang awit para bang nagbabalik ng lalapit. Hey, lang people, mataba kayong kamay, hindayo, sayaw tayo. Hey, lang people, At ganun din po sa mga kapatid namin dyan sa Lotte, Puerto Ribas. Binabati namin si Tatay Ed, Nanay Evelyn Santiago, Luis, Ate Edlin Nora, Lucy, Kuya Junior, Ate Nora, Dayan, Hazel, Oliver, Ate Grace, Elimar, Trisha, and Dave Santiago. Ganun din po dyan sa J. Rizal, si Tatay Ed, ay Tatay Lando, Nanay Mila, Apol, Mark, Jaya, Jenna, Santiago, Ate Lita, Jane Vicente, Casey, AJ, Tim, and Matthew. At ganun din po sa mga nakikinig sa amin sa Liyang, yan, kay Ate Irene and Kuya July Baleno. tayo. Sayaw, sayaw tayo. Sayawin tayo. Sayaw, sayawin. Binabati po namin si Ate Jane and Kuya Bernard Laconsay, si Carlo Raisa and Janver, yan. Si Ate Lisa and Ram Ison of Orani, Ate Aubrey and Ate Albi Ison of UAE, Ate Joy and Kuya Bernard Tuason, Ate Mila and AJ Ongkinko of Abuhay, and Sharia. Wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw. At binabati po namin si Mama Lynn na nandyan ngayon sa Mountain Province, at binabati namin yung mga kasama niya, ang Kulnog family of Montauk, Mountain Provinces, Sir Mario, Ma'am Telma, Jos, Kel, and Zam. At sa Dangilan family, Sir Fred, Sis Divine, Solomon, and Cara Green. Binabati ko po si Kuya Jen Revoluciano of Arizona, USA, and Kuya Ian De Leon of CUBHS. At ganun din po kay Mami Gloria, Gleda, and Rain Tapan. Ayan, binabati ko si mama kong pinakamaganda na gumagala sa Balanga, nakasama si Ninang Reset, at binabati ko yung si Dada at si Nanay Meli, pati si Lagado at Princess. Ayan. Ayan, salamat po sa pakikinig, sa isang oras na pakikinig dito sa hashtag BBF. Magkita-kita muli tayo sa Friday, 7 to 8 p.m. At paulit-ulit po namin sasabihin sa inyo na mahal po kayo ng ating Daddy Lord. Again, hashtag BBF every Friday, 7 p.m. Dahil sa hashtag BBF, may nagmamahal sa'yo. Para bang nagbabalik ka lang. Umaalabwa